Gusto ko lang i-share sa inyo guys, itong control diagram natin na Y delta. Bali, dalawang control ito guys. Ito yung first control natin, ito yung second control natin. Ang madalas na ginagamit ko sa aking pagbablog guys na control ay ito. Ito kasi ang madalas na ginagamit ko sa aking control, sa aking pagbablog. Nakapost sa FB at saka sa YouTube. Itong pangalawang diagram ng Y delta, hindi ko ito madalas na ginagamit. Kung vlogger ako, pinapakita ko kung ano ang function din ito, itong pangalawang diagram natin. Para lubos natin na maunawaan ang lahat guys, pag-aralan natin ang diagram. Ito yung line 1 at saka line 2 natin. No? Paglagyan natin to ng power supply guys, ang line 1 at saka line 2, magkakaroon to ng power supply. No? Pag i-press natin tong start button guys, mag-close ito. Kung makikita natin. Pag-close nya, ang kuryente ngayon dadaloy dito. No? Unang gumana ang main. Pagana ng main guys, i-close to ng main. Pagbitawan natin to guys, itong start button natin, dahil momentary button ito, momentary push button ito, babalik to sa normal position na naka-open. Ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Gumana ang main contactor, gumana din ang Y contactor natin, at saka on-delay timer. Ang on-delay timer natin guys, depende na yan sa setting natin, kung nakasetting siya sa 3 seconds or 5 seconds para i-activate niya itong delta natin. Tapos ito naman yung interlocking nilang dalawa, kung makikita natin, no? Dahil gumana yung Y natin guys, mag-o-open ito. Ngayon, ang timer natin, kung nakasetting to sa 5 seconds, after 5 seconds guys, i-close to ng timer, i-open naman ito ng timer, no? Pag open ng timer, automatic ngayon, mamamatay ang Y natin. Pag patay ng Y contactor natin guys, magko-close ito. Pag close nyan, ang kuryente ngayon, dadaloy dito, no? Kung makikita natin, gumana ngayon ang delta natin. Pagana ng delta contactor natin guys, i-close ito ng delta, i-open naman ito ng delta, no? Pag open ng delta guys, automatic ngayon mamamatay itong timer natin. Ngayon, dahil namatay ito, mag-close ito ulit, mag-open naman ito. Bali, ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Dito hindi na makadaloy. Gumana ngayon ang delta at saka main. Dito kasi guys, wala itong split seconds sa ating timer, wala sang split seconds. Kasi kung makikita natin guys, nakakapag-relax din ang timer natin. Ang gumana ngayon ang main at saka delta. Ang timer natin patay, nakakapag-relax. Ngayon, pag i-press natin tong stop button, mag-open ang contact nito, no? Gaganon siya. Ang kuryente ngayon hanggang dito na lang, no? Ngayon, mamamatay ngayon ang main natin. Pagpatay ng main contactor natin guys, mag-open ito. Pag bitawan natin to guys, babalik to sa normal position na naka-close. Gaganon siya, no? Ang kuryente ngayon hanggang dito na lang. So, mamamatay din ang delta natin. Pagpatay ng delta contactor natin guys, mag-o-open ito. Magko-close naman ito guys. Babalik siya sa normal position na ganyan, kung makikita natin. Oh. Ito ang madalas kong ginagamit sa aking vlog na control connection. Makikita natin, hindi babad ang timer natin. Pag humana ang delta contactor natin, dahil mag-open ito, mamamatay ang timer natin. Yun ang kagandahan sa diagram na ito. Ngayon, dadako naman tayo sa pangalawang diagram natin sa Y delta. Ngayon guys, paglagyan natin to ng power supply, ang line 1 at saka line 2, pag i-press natin itong start button guys, pag i-press natin to, magko-close ito guys, no? Gaganon siya. Ang gumana ngayon, ang Y, no? Pagana ng Y contactor natin guys, i-close to ng Y. Pag bitawan natin to, babalik to sa normal position na naka-open, kung makikita natin, no? Gagawin dito kasi momentary push button kasi itong ginamit natin. Ngayon, ang kuryente ngayon dito dumaloy, gagana ang Y. Dito naman, mag-close din ito, no? Gagana din ang main contactor natin. Bali, ang gumana ngayon ang main contactor at saka Y contactor at saka on-delay timer. On-delay timer ang ating ginamit dito, guys. Kung gumana ang Y natin, guys, i-open ito ng Y. Dahil ito yung interlocking nilang dalawa, kung makikita natin, no? Ngayon, gumana ngayon ang Y contactor at saka main contactor at saka on-delay timer. After 5 seconds guys na ating setting sa ating on-delay timer, i-close to ng timer natin. I-open naman ito ng timer natin, no? Pag open ng timer nito guys, automatic ngayon mamamatay ang Y. Pagpatay ng Y guys, i-close to ng Y. Ngayon ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Gumana ang delta. Pagana ng delta guys, i-close to ng delta. Dahil namatay yung Y natin, i-open naman ito ng Y. Ngayon, ang kuryente ngayon, dadaloy dito, no? Gumana ngayon ang delta natin. Pagana ng delta natin, guys, i-open to ng delta.
Mamamatay ngayon ang timer natin. Pagpatay ng timer natin, magko-close ito ulit, babalik sa normal position, mag-open naman ito. Pag-open ito, dahil gumana ang delta natin guys, mag-close naman ito. So ngayon, still pa rin gumagana ang main at saka delta. Bali, mayroon siyang transition, parang gaganon siya. Ngayon guys, pag i-stop natin to, i-press natin tong stop button, mag-open ito. Mag-open ito, gaganon siya. Ang kuryente ngayon hanggang dito na lang, no? So, mamamatay ngayon ang delta natin at saka main contactor. Dahil ang kuryente hanggang dito na lang. Pagpatay niyan guys, mag-open ito. Tapos mag-open din ito. Tapos mag-close naman ito ulit, no? Babalik siya sa normal position na ganyan. Ngayon, pag bitawan natin to guys, babalik to sa normal position na close. Kung makikita natin, no, naka-close. So, ang kuryente ngayon hanggang dito na lang, no? Kung makikita ngayon. Katulad ng mga comment ng iba, kasi itong diagram na ito guys, mayroon siyang split seconds. Kung makikita natin dito, no? Tingnan mo ha. Pag gumana kasi ito guys, pag gumana kasi ang Y, magko-close ito guys, no? Pag close niya, gumana ngayon ang Y, no? After 5 seconds, mayroon siyang split seconds lang, mag-open kasi ito. Dahil gumana ang Y. Split seconds lang, kung makikita natin, no? After 5 seconds guys, i-open kasi niya ito. Pag open niya ito, split seconds lang yan, no? Pag open niya, mag-open din ito. Kung makikita natin, split seconds lang. Bali, i-trigger lang niya ito. Pag trigger niya, kasi pag split seconds, pag open ito, mag-close ka agad ito. I-trigger lang niya, tapos mamamatay ka agad ang timer natin. Kasi mayroon siyang split seconds dahil pagpatay ng Y, mamamatay ito, magkakaroon ng walang supply ngayon sa timer natin. Bali, split seconds lang na i-close niya itong open contact ng ating timer. Kung gusto nyo guys na maiwasan itong split seconds, para walang split seconds sa ating timer, ganito ang gagawin natin. Ito siya guys, tanggalin natin to, itong timer na ito, para walang split seconds na mangyayari. I-gano natin, no? Kung makikita natin. Ito din, tanggalin din natin to. Ito siya guys, wala siyang split seconds na mangyayari. Pag gano'n ang diagram niya guys, wala siyang split seconds na mangyayari kung makikita natin, no? Kung i-press natin to, gagana ang Y, pagana ng Y guys, after 5 seconds, i-close niya ito. Ngayon, ang kuryente tutuloy dito, gagana ang delta. Pagana ng delta, i-open niya ito. Mamamatay ngayon ang Y at saka timer, no? Tapos mag-close naman ito. Tapos gagana din ang main natin. Ito siya guys, wala siyang split seconds. So kung gusto nyo ng ganitong diagram, pwede rin. Wala siyang split seconds sa timer. Kasi yung previous diagram ko kasi na ginawa ko ang ganitong diagram, mayroon kasing nag-comment doon na mayroon talaga siyang split seconds. Ngayon, pag carbonize na ang contact ng ating on-delay timer, hindi niya masyadong ma-activate ang ating delta contactor. So, mas maganda, tanggalin natin yung split seconds, no? Ganun ang setup niya, mas mainam din. Wala nang split seconds ang ating timer pag ganitong setup ng diagram. Sana guys, nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.